Alright, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga bossing. Siyempre, panibagong araw, panibagong podcast na naman. At siyempre, alam nyo naman na parating special at bigate ang bisita natin dito sa Boss JJ Podcast Studio. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo dito mismo sa aming YouTube channel para parati po kayong updated sa mga bagong guests na natin patatagalin to. Pinapakilala ko na kagad sa inyo ang bisita natin, isang napakahusay na battle MC ng Flip Top, PSP, walang iba, let us welcome Lip Cram. Yeah. Yon, tol, maraming salamat tol sa pagbisita. Yon, maraming salamat sa pag-imbita. At syempre sa lahat ng mga tropa natin dyan na makakapanood na ito, sana isubscribe nyo yung channel na to. At abangan nyo pa yung mga susunod na mga tropa nating battle MC artist na mag-guest dito. At yun, inunahan kasi ni Jeannie kaya puro mababangis na yung kinuha. Yun. Kamusta ka naman tol? Kamusta ang buhay-buhay mo ngayon tol? Safe naman ako boss, safe. Ayos. Yun, ano lang naman tayo. Laging safe lang kasi pangit pag masyado mong kinikim yung mga problema mo. Oo. Kaya dapat sa safe lang tayo. Tama. Ano pinagkakabalaan mo ngayon tol? Sa bukod sa mga battle, sa music? Sa ngayon, pahinga ako sa battles, di ba? Yun, pinapahinga ako yung sarili ko kasi halos ilang taon na akong puro battle eh. Tapos yung vlogging, medyo hindi ko pa siya nababalikan. Yung sa studio naman, kailangan ko pang ng kwarto para ma-assemble ko ulit yung setup ko at matapos ko yung album na ginagawa ko kasama sa Hiram. Yun. Tol, okay lang ba malaman na paano ka nga ba nag-umpisa paano ka nakapasok sa rap industry, sa music, sa rap battle, and sa flip top? Start nung bata ka, pinangarap mo na ba yan, tol? Kwentuhan mo naman kami, tol. Sa akin yung pag-rap, hindi sumagi sa kokote ko yun eh. Oo. Kasi basketball lover ako talaga. Oo. First love ko ang basketball. Tsaka sa katawanan mo naman din kasi, no? Sa tindigan, pang basketball. Kahit kanino mo itanong, mas nakilala nila ako nung dati sa lugar namin. Sa basketball. Solar boy ako dati. Yung rap na yan, siguro nakilala ko yan sa mga kuya-kuya na eh. Mga tambay dun sa amin. Yan, naririnig ko na yan, Death Threat. Pero pinaka-nahook ako kay Andrew E talaga. Yung kay Sir Andrew. Banyo Queen. Siyempre, iba yung karisma ni Andrew E nun kasi artista siya nun eh. Tapos may mga kanta siya. Kaya pag sinabi mong Andrew E nun, kahit hindi ka mahilig sa rap, artista yun, papakinggan mo pa rin eh. Yun, dun lang ako nahilig nun. Pero nag-high school ako, nakikinig na ako kay Mike Cosa, 187 Mobsters. Yun, pinapakinggan ko sila Abadon, Innocent One. Kasi mga taga sa amin lang yun, lalo pag nire-represent yung Malabon, tuwan-tuwa ako. Hanggang ganun lang naman ako, hanggang pakinig lang ako, makikinig lang ako na makikinig. Pero wala sa isip ko mag-rap eh. Kasi iniisip ko parang mayaman lang yata. Mayaman lang yun. Parang ganun. Hindi ko afford yun parang wala rin sa utak ko na kaya ko sumulat ng kanta. Wala kasing laman yung utak ko kundi basketball naman. Kaya sabi ko, hindi ko talaga masabing mapupunta ako sa landas ng pagrarap. Hanggang sa napunta ako sa Las Piñas. Kung hindi pa ako napunta sa Las Piñas, hindi ako mag-rap. Hindi ko pa magiging rapper no, kung hindi ka pa napatira sa Las Piñas. Kasi nung nawala kami sa Malabon, tumira kami ng Las Piñas. Tapos, para makasabay ako doon, kasi, yung kinalakihan kong lugar, puno-puno kami ng trip doon eh. Okay. Kumbaga, iba yun eh. Iba yun sa binagsakan ko eh. Kumbaga, naging loner din ako noon na parang, hindi ako bilong dito gusto ko yung maingay eh. Doon ako nasanay eh. Kaya yung napatropa ako ng konti doon, ang uso noon, Republican. Yung putok pang Republican nun, no? Nakatugtugan nila doon yung Poetics, Republican. Kung di ko nagkakamali, Mine pa nga yung pinakasikat na sikat talaga nun eh. Tapos nakapatropa ko sa kanila, lang ako, tahimik lang ako. Hanggang sa medyo tumagal,
Pinagtitrip ako na sila, sabi ko sa kanila ako si Abaddon. Ang pakilala ba, Abaddon ka, ano? Ako si Abaddon. Taga Malabon to eh, syempre. Ano na eh, kumbaga, mga gangster din kasi sila, mga tambay sa court, yan sila parang gido eh. Sabi ko, paano kaya makikiano rito, malubilo? Syempre kung ituring nila ako, ano eh, dayo, bago lang dun, ano, eh, sanay nga akong ano eh, yung mag-trip eh. Nag-trip ako sila. Mahirap nga ako tol eh. Napakinig ko sa kanila hanggang sa kumalat doon. Kumalat doon sa mga tropa namin. Rapper ako. Tapos ang alam nila, ikaw si Abaddon. Ang lakas mo mag-trip, no? Ang pinapakinig ko sa kanila, yung kanta nila na ano eh. CMT ba yun? Yung Caloocan, Malabon, Tondo, si Kiyal, si Abaddon, tsaka si ano, o MCT. Basta ganun. Si Innocentuan. Tapos yung verse na Abaddon doon, kinakabisado. Kabisado ko yun. Kaya talaga akala nila. Pinag-rap nila ako. Rapper ka ba? Mag-rap ka nga. Kinakanta ko. Ako si Abaddon, batang Malabon, nasundalo ng Tondo. Tangin na, mga paniwalang-paniwala sila. Kaya tuwa ako nun. Doon naman ako naging rapper dahil sa kakaganong ko. Kinilala nila akong rapper. Itong nag-rap to. Tapos nagkaroon ng ano, syempre high school days. May mga tropa yung high school, may babae na nag-transfer na tropa namin. Ang sabi sa akin, gawan daw ng kanta. Ako yung unang kinausap ng tropa namin. Kaya pre, gawan mo ng kanta. Kasi alis na si Ira. Siguro ng kanta, rap. Di ba rapper ka? Doon ka na nila sinuko, no? Tangin na uwi ako sa bahay. Hinihingi na sa akin yung kanta, kinabukasan yung verse ko. Hindi nga ako marunong sumulat eh. Wala kang paalam doon, no? Binasi ko lang isa napapakinggan. Kinabisado mo lang yung kanta ni Abaddon. Tapos sabi ko, paano kaya mag-rhyme? Tapos sumulat ako. Natuwa ako kasi yung 4 na linya, nagsasabay ko. Nararhyme mo. Oo, tapos magkakaroon sila. Eh, dinabuo ko yung isang verse. Tapos tabi na-pressure ako nun, yung kala ko i-re-record eh. Ayun pala, kakantayin lang namin ang kumpare ko. Yung tropa ko, ginitara lang. Siya gumawa ng chorus, tas ako sa verse. Kaya yun, na-disgrasya na, uy, marunong pala ito mag-rap. Pero ano lang yun, sa trip, dahil sa trip ko na yun. Dahil sa trip mo, no, naging rapper ka. Napaka-Abaddon ako. Siyempre, hindi ko sinasabi sa kanila na hindi talaga marunong. Kasi, tangin na, tingin na nila sa akin, tangin na, rapper ng Malabon yun. Doon na-disgrasya eh. Nakasulat ako. Yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy yun. Nagtuloy-tuloy yun na nakarating pa yun sa ibang rapper. May mga kabilang street, may tropa din doon na rapper. Mga taga-Cavite, galing Cavite naman. Nakarating doon na may nag-rap na galing Carmencita. Which is ako yun. Tapos gusto kong makasama sa kanta. Mas doon ako na pressure talaga ako nun. Kasi hindi naman talaga ako rapper eh. Kumbaga napasubo lang ako eh. Tapos ipapasok ka nila doon, no? Tapos kinuha ko sa grupo. Tangin na sabi ko, ang gagawin ko dito. Tapos yung gumawa kami ng kanta, syempre wala akong basihan nun eh, kung okay ba yung ginagawa ko. Si parang Ermin, yung leader namin, natuwa siya sa lyrics ko. So, mahusay ito. Pero para sa akin, parang hiyang-hiya na ako nun na okay ba yun o hindi. Yung sabi ko, bahala na nga. Ayun, hanggang sa nag-record kami sa Baluarte ng Cavite. Yan, Sir Big L, tsaka Slim O. Yan, shoutout mga boss. Diyan lang yan, sa may Imos yan sila, sa may Imos. BNC kasi ako dati, Baluarte ng Cavite. Ayun yung unang-una kong production namin kung tawagin yun. Doon kami recording studio. Doon ako naging rapper. Paano ka naman tol na pasok sa Flip Top? Sa Flip Top, yun, talagang tryouts. Nag-tryout ka pala. Sa akin, hindi ko makakalimutan yung tryouts ko na yun. Kasi sa daming nag-entry din nun, magpapasa ka nun, di ba? Hindi na ako maasa nun. Kasi ang pumilit lang sa akin magpasa nun, si Lil Jan. Sige, Lil. Mag-entry ka, ganito ganyan. Kasi si Oyo, nung nabubuhay pa, kagrupo ko sa Paranya Rebels. Kinuha niya ako sa Rebels nun. Tapos sabi niya, sige, yung kita sa Flip Top, gawin mo lang itong mga to. Magano ka. Minsan kasi napakakulit nun. Talaga. Wala pa ako sa Flip Top, pero may mga sulat ako na nakakarating na sa Flip Top. Sinagulo yun eh. Obligayin ka pag may laban siya. Flip, kailangan ko ng 8 bars.
Talagang obligado ko. Siyempre ako naman tuwan-tuwa ako. May chance ako para. Tapos pag nabigay ko sa kanya yung sulat ko na yun, aabang ako sa flip top. Yung ano reaction ng tao. Yung mga, kasi sulat mo yun di ba? Yung iba kasi, ang gaganda. Uy, sabi ko, pwede pala ako sa flip top. Pero siyempre iba pa rin pag ako nag-deliver. Ikaw nag-deliver, Hindi ko pa masyado naiisip yung dati. Di ba? Yung pinag-tryout ako ni Oyo, ang ganda pa ng ano nun eh. Kinabukasan tryouts. 29 yun eh, alam ko. Tapos 28 anniversary namin ng ex ko. Nanood kami ng ano ni Looney sa Las Piñas. Guesting ni Looney. Event ni Looney. Tapos lasing na lasing ako. Nagising ako ng alanganing oras. Tapos wala na akong pera. Wala na akong pamasahe nun. Sabi ko, ang may nag-chat sa akin, ay sabi ko hindi na ako pupunta sa ano, sa tryouts ko. Kasi wala na akong pera eh. Pero dismayado ako nun na kahit pamasahe man lang. Kahit sulat, wala akong sulat. Pero nung sinabihan ako ni Arik na pasado ako sa tryouts, napapunta niya na lang ako. Tuwan-tuwa ako nun. Paano ka napasado? Eh, di ba hindi ka naman nakapag-ano? Hindi, nagpasa kami. Nakuha ako sa top 16. Okay. So may 1 week preparation kami noon eh, hindi nga ako nakapaganda. Okay. Ayun. Tapos ang nangyari noon, sabi ko hindi na ako pupunta. Lakas pa ng hangover ko noon. Tapos may nag-chat sa akin, pagtingin ko, mag-aalauna na noon eh. Si Sibil. Si Sibil. Kabatch ko yun eh, si Sibil. Tol, nasaan ka na daw, sabi ni boss. Sabi, ay tol, wala na, negative na ako, hindi na ako makakapunta ka ako, wala akong pamasahe. Maya nag-chat. Pumunta ka na daw, mag-taxi ka na lang, si boss na bahala. Yun. Ano sinabi sa akin? Grabe talaga si Boss Arik, no? Sibil. Sabi ko, seryoso ka ba? Oo nga, pumunta ka na daw, ikaw na lang nihintay dito. Sabi na. Sugal ako nun, sabi ko, sige, pumunta ako. Taxi ka? Oo, taxi talaga ako nun. Sa ano yun, sa Boni kami nun. Tapos hindi ko alam kung, kung paano pumunta ng Boni. Pero magta-taxi na lang ako, nagpapag na ako. Tapos sinabi na lang sa akin, Zelda 2, ganun na lang. Zelda 2, pangalan ng bar yun. So yun, pagkadating ko dun, pagkabiyahe ko pa lang, nagsulat na ako. Gamit ko tablet, ganong tablet ko. Susulat ako sa taxi. Tapos kinakabisado ko yun. Kaya pagdating ko dun, may battle, huling battle na nun. Tapos ako na. Practice lang ako sa labas saglit. Ayun yung kalabang si Prince Rhyme. Si Prince Rhyme. Tapos pagdating dun, parang ako yung may pinaka-crowded na laban nun eh. Tuntua nga ako sila M-site nun eh. Tapos pagtapos nun, sinataw ni Arik. Ay hindi, nag-tryouts pa pala ako, nag-freestyle pa pala kami. Dati, tinalo ko ni Doc Pau, freestyle battle. Doon nag-champion si Jonas at si J. King. Hati sila. Tapos pinabalik kami ng magkakasabay pala kayo nun. Tapos pinabalik ako ng secret battle. Ayun yung 1 minutes ngayon. Okay. Gets. Pinalaban ulit ako, sabi ko, di ba sabi ko, hindi na ako attend. Pero nakabattle ako nun. Sinabi sa akin, Arik, na, pasok na ako. Tapos nag-debut na ako nun kay, Doc Pau. Day 3 kami nun. Ahon. Sa labas ginanap. Naging dahon 6 eh. Ayun yung namin nun. Magkasabay kami niya nila, Jojo. Ayun yung nakapasok ka na sa flip top, no? Sino ba to lang ang nagiging inspirasyon mo sa sa rap, sa music, at sa battle? May inspirasyon ka ba dyan? Sino yung sino yung parang nag-i-influensya sa'yo? Sa rap tsaka sa music. Sa music kasi, ang dami kong naging inspirasyon bago ko pa nakilala si Looney. Diyan na si Abadon. Sobrang proud na proud ako pag binabanggit ni Abadon yung Malabon eh. Yung parang, pag sinabi mong Abadon, parang ikaw na rin yung nagbabanggit ng Malabon. Lugar niyo yun eh, no? Parang ganun eh. Yun, lagi ko rin naman pinapakinggan si Abadon, Republican, 187. Ang dami eh. Bago ko pa nakilala si Luns. Bago ko pa napakinggan si Luns. Marami yung impluensya sa rap music. Pero sa battle, na-impluensyahan talaga ako nun ni Looney. Si Looney talagang nag-impluensya. Kumbaga, ang unang nag-impluensya sa akin, yung kagrupo ko na si Alas. Si Alas. Rest in peace pare. Siya yung gustong-gusto ko bumatil. Hanggang sa napakilala niya sa akin si Looney.
sa flip top. Napanood niya, idol niya yun eh. Hanggang sa nakita, ang lupit na ito ah. Kasi sinundan ko na rin yung karera ni Looney nun. Lahat ng ano ni Loons, mga natalo sila sa 2-4-2, nasaktan nga ako. Hindi nakapaniwala kung bakit natalo si Looney. Masakit sa iyo, no? Oo, tsaka si Ape, natalo siya kay Shay. Parang, tangin ang sakit sa akin. Ganun ako naging ka-diehard pa ni Looney dati. Lahat din ng mga kanta niya hanggang sa mga video niya. Talagang, pag nag-computer ako, 2 oras, yun ang gagawin mo, makikinig ka ng Looney song. Kumbaga, yung mga battle niya, ulit-ulitin mo. May mga lumalabas yung battle na audio lang, pinapanood ko pa rin. Naka-influensya sa akin, yung kumpare ko, pero yung naging idol ko talaga, si Loons. Siya yung pinakaunang-unang putang ina. Ang galing na ito. Talon naman tayo, Tol. Bakit ba, yung issue na nagla-live ka daw pag nakakainom, totoo bang maoy ka pag lasing? Sa akin kasi, bakit ba naman tayo? Yung pagmamaoy ko na yun, may rason yun eh. Kasi, halo-halo na yun yung tournament kasi na sinampahan ko 2. Sa buhay, tsaka sunugan. Kumbaga parehas ko, inano yung sarili ko dun eh. Kumbaga tinaya ko yung sarili ko dun parehas hanggang sa... Siyempre, ano yun eh, kumbaga nakakabaliw mag-isip, Tol. Kung alam mo lang kung ano pinagdaanan ko sa 2 tournament na yun. Nang sabay, no? Tapos dumating yung point na nawala yung tita ko. Na parang nanay ko na rin yun. So, yung pagluluksa ako kasi nun, hindi ko na siya naatupag eh. Hindi mo unahin kung yung sarili mo bang emosyon o yung passion mo. Basta, ang sa akin kasi pag sumasampa ako, gusto ko lagi 100%. May ganung nangyari sa buhay ko nun. Hanggang sa, inano ko yun. Kumbaga, kinikim-kim ko na lang na hindi ko nilalabas. Sige, focus lang ako sa battle. Parang walang nangyari. Hindi natin parang ganun, walang nangyari. Kasi maapekto yung paghahanda ako nun. Sasabay-sabay, labang ko kay Luxuria, pag-practice, na-spit ko yung para kay Jojo. Nababalo na ako. Tapos yun nga, yung laban sa sunugan, pagkatapos naming mag-battle, di ba, talo kay Saki. All goods kami ni Saki. Ang pinaka hindi ko gustong na nangyari nun, yung pagkababa namin, pagkahiwalay namin ni Saki. Sa stage? Lumapit sa akin si Apex tsaka si Looney. Lip, mapir. Lip, baka tulad mo na rin ako kay M-Site magalit ka na rin sa akin. Bakit? Hindi, sa decision kasi, maririnig mo naman sa judging. Yung kagad yung binungad nila sa akin. Sa akin naman, wala naman akong sinabi ko naman sa kanya, hindi ko pa kasi napapanood yung video, replay ko na lang doon. Tapos si Apex, nagpapaliwanag na sa akin. 2 sila nagpapaliwanag sa akin. Pero ako yung battle, maganda yung laban niya. Parang, sabi ko, ano ba to? Parang yung ginagawan Totoy. Parang, syempre ako, parang, ano ba meron? May agenda ba kayo? Bakit? Kumbaga may ginagamot ba kagad kayong sugat? Parang ganun, gumawa ba kayo ng sugat para tapos biglang kayo rin ang gagamot. Pahilumin ka agad natin to, kunyari ganito. Parang hinihimas-himas ka sa likod na, gagi tol kasi ganito nagpapaliwanag. Hindi naman ako humihingi ng paliwanag nila noon, nung panahon na yun. Kaya nagkaroon ako ng ideya na, ba't ganun? Diba? Tapos pagkatalabas, usap ko ni Sari. So yun na, ang dami na nag-post. Doon ako na-trigger. Ang dami nag-post, na dami nag-message. Tangin na tol. Yung isip ko na, may yata ito kumbaga planado yata nila yung mangyayari. Kumbaga parang napaglilinaw ng mga sul-sul ba? Tol, panalo ka dun. Break sa'yo yun. Ganun. Okay. Tapos may mga nagpo-post ang dami. Kaya tapos hindi pa nilalabas yung battle. Tumawag si Apex sa akin. Ayun talaga, ito talaga, totoo, tumawag si Apex sa akin about doon sa judging. Yan ang totoo. Hindi, lumabas muna yung, nag-share pala muna ako ng, piratang video. Kasi okay. ng laban. Doon sa battle nyo? Tapos doon na sila nagalit. Tapos, may post ako na
okay lang, gasolina para sa akin to. Okay. May ganon akong post. Tapos, tumawag si Apex about dun sa post ko pala. Na, ba't ganun doon yung post ko? Sabi niya sa akin. Na ano tuloy si Luns, na ano daw yung isa na parang pinapatamaan ko daw. Sabi ko, wala naman akong binabanggit eh. Sabi ko, ba't nagre-react kayo ng ganyan? Tapos ayun na, nag-usap kami about sa judging. Sabi ko, ang pinagtatalunan namin sa judging, bars tsaka multis. Ayun pala yun, Hindi maganda kasi multis na G. Ang pinipilit niya sa akin, yung multis nga, yung multis ng multis. Hindi kami matapos-tapos sa pag-uusap na yun. Kumbaga, una kasi sa chat lang yun, bigla siyang tumawag. Tumawag siya sa akin about para linawin yung mga bagay-bagay niyo. Sabi ko, wala naman sa akin yung text. Sabi ko, ang gusto ko lang, ang inaano ko lang kasi, yung pinipilit mo sa akin, puro multis, ganyan. Tsaka para kayo may ginagamot na ano eh. Damdamin eh. Yung post ko naman, hindi naman patama kay Luns yun eh. Parang sinalo nyo kaagad eh. Diba? Parang kayo rin naman, kayo rin yung nahuli sa sarili yung pamingwit, diba? Yan. Parang ano eh, parang isda na nahuli sa sarili yung bibig mismo sa ginagawa nyo eh. Mismo. Diba? Sabi ko, dun yun, nagkaanoan yun. Tapos tumawag uli siya. Basta, sabi ko, tanga na, para tayong ano dito, paulit-ulit tayo sa multis na yan. Ang ginano namin, ano ba mahalaga? Bars na kahit hindi naka-multis, malakas? O multis lang, walang bars. Okay. Depende kasi yan sa ano eh, paano mo diniliver eh. Basta ang paglaban niya yung multi. Multi lang siya ng multi, wala na siyang pakialam sa iba. Multi-flow, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi ko naman ano yun eh. Kaya nga tayo may ano eh, yung punto ng sinasabi, kung paano tatama sa'yo, yung suntok. Basta mga ganun gagawain namin ng Apex nun. Ang babaw ng pang pinagawain niya lang, ang babaw dahil lang doon. Tapos, ang sabi niya, G, baka maka-apekto naman yan sa laban ko kay Goryo. Ayun na. Sabi ko, G, nasa tournament din naman ako. Tapos sa kabila, kaso sa kabila nga lang. Tsaka, sige, kung para mapanatag ka, pwede mo i-request na ako mismo, tatanggi ako. Kasi nagkakaganto tayo eh. Tatanggi ako mag-judge sa'yo. Or pwede mo i-request walang 3Gs na judges. Diba? Yun. Doon na ba ano, Tol? Doon na ako nag-inom ako noon. Okay. Yung emosyon ko noon na nag-halo-halo na. Doon na sila, parang sila na yung pinagbuhusan ko ng ano, yung pagod puyat ko. Doon ko na binuhos sa kanila. Kasi nga nahahalata ako na parang yung tinutulonggis. Doon ka na naglabas ng sama ng loob, no? Ako kasi, yung iba kasi, sabi nila, sa fanbase nila, hindi ako mananalo dun. Pero tangin na sa sarili ko, tangin na hindi nyo ako pwedeng yurakan ng ganun. Diba, tinutulonggis nyo ako ng ganun. Tangin na yan, hindi ako magsasalita kasi marami kayong fans. Hindi na, diba? Magalit na sa akin kung sino magalit sa mga fans nyo. Basta sasabihin ko yung totoo, sasabihin ko yung sa loobin ko. Ganun kasi yung tao, hindi yung porkit, baka masira yung pangalan ko. Tangin yan, hindi magpapakatotoo na lang sa sarili ko. Tama. Yun lang. Ano to, kikimkimin ko yung galit ko sa inyo, baka saan pa tayo mauwi. Diba? Magkapisikalan pa tayo. Yung sabi ko nga sa kanya, Pex, hindi ako nakipag-away sa'yo. Hindi rin ako parang maging mag-aaway tayo. Kasi ang nangyari pa nun, nung natalo kasi sa Apex nun, sa amin niya pa sinisisi. Na wala naman nag-judge sa amin. Yun yung naglaban na sila ni Goryo. Talo siya. Tapos, kayo ngayon ang naman pa nga siya sa reaction eh. Tapos sa mga judges, ang napili si Goryo. So, pagbaba niya nun, umapir pa siya sa amin eh. Okay. Bigla siyang may post. Napatama na sa 3Gs. So, doon na lumala yun na hindi niya matanggap, ganito, ganyan. Doon na nagsimula yun, hindi niya matanggap yung talo niya kay Goryo. Doon na yung lumala talaga. Bakit hindi natuloy yung battle niyo ni Apex sa sunugan? Yun naman kasi, may ano ako noon. Basta, nadawit naman ako sa isang, trouble. Pero, inano ko sa kanila yun eh. Kumbaga, yung hindi pa naayos yung sitwasyon na yun, dinulog ko na sa kanila. Sabi ko kasi, medyo alanganin talaga ako.
lalo sa part ng venue na yon. Medyo alanganin ako. Tsaka, okay. Ano kasi, parang nadamay ako eh. Nadamay ako sa ano na yon. Ang nirequest ko lang sa kanila yung safety ko. Ayun lang, yung safety ko. Na pag bumatel pa ako dyan kung sakaling magkaroon ng ano. Kaya ba nila? Wala naman silang ibang ginawa sa akin. Wala silang sinabi sa akin. Kumbaga, labas kami dyan. Yun ang ano. Nakapag-down na lang ako. Parang nakapag-down na sila. Oo, nakapag-down na sila. Ang gusto ibigay sa akin ni Luns nun, buong TF na. Para umatid ka? Kalahati. Kalahati. Yung 25 na yun, hindi ko tinatanggap yung 25. 10 lang sabi ko, 10 lang kailangan ko. Bali ang gustong i-buy na talaga ni Luns, na Idol Luns. Ganun kasi ako minsan pag may nagda-down, kunyari nagda-down kalahati. Minsan hindi ko kinukuha kalahati. Para pa sa mismong event, maramdaman mong may ano ka pa, may kinita ka pa. Sa akin kasi, dapat 10,000 lang yun. Sabi ko sa akin, kalahati na talaga yung gusto nilang i-down. Sige, inano ko na lang din, sige, magkalahati tayo. Tapos, ayun, parang, ganun kasimple. Yung request ko lang na safety. Ang hindi nila na, parang, bahala ka. Okay. Napag-down na kami sa'yo. Punta ka na lang. Tapos kung kinakonta ko si Looney, alam ni Poison yun. Si Poison pag gumawa ng GC, hindi kasi ako nire-reply ni Luns eh. Tsaka parang ibang Facebook yata gamit ko nung. Yun, ayun, sobrang ang gulo ng buhay ko nun, tol, yung mga nangyari na yun. Gumawa si Poison ng GC, hindi naman nagre-reply si Luns. Ang kumakontak sa akin si Georgie Porgy. Yun yung kinuha mo ako, ikaw yung kausap ko eh. Bakit ipapakausap mo ako sa ibang tao? Tapos si Georgie, lagi yun lang sinasabi. Anong sinasabi? Ayun lang, lagi na, Lip, nakapag-down na kasi, punta ka, sabi ko, G, sinasabi ko nga sa'yo yung problema ko ngayon, eto lang yung kailangan yung gawin. Eto lang ba? Safe ba ako dyan pag pumunta ako dyan? Safe ba kung sakali man na ganito ganyan? Kasi ganun nga yung nangyari nun eh. Ilang taon ko pa bago ko pa naayos yung problema ko na yun. Tsaka hindi ko siya ma-broadcast dati kasi sobrang dami kong basher. Kasi yung mga nag-comment sa akin, mga ganun. Puro against sa'yo eh, no? Tsaka, tol, mapaparanoid ka eh. Paano mo hinarap yun? Kasi kung sa kalagitnaan ng issue, ilalabas ko yun, sa daming galit sa'yo, magsasama-sama yun, may message ka, baka baliw ako nun. Kaya ginawa ko nun, stay put lang talaga ako nun, hindi ako naglalalayo. Grabe din yung mga struggle mo, no? Sabi ko, tangina, ayun napupulot ng nalulungaw sa alak. Sa sanaw napapadpad, napapadayo, nakakapulot ako ng mga shit, mga ganun. Isa yun, sa naging rason kung bakit hindi ako nakaano nun. Kasi nga, sobrang paranoid na ako eh. Kasi may mga message ako natanggap nun eh. Tapos sila, ayun, hiningi ko sa kanila eh. Safety ko eh. Tapos ayun yung nangyari. Ayun lang, napakasimple. Hindi nila na sa akin yun. Hindi nila naibigay sa'yo. Bahala na ako sa buhay ko. Basta pumunta ka, bumatel ka. Yun lang. Kasi napag-down na. Yan, yung hindi ako matend, pinost nila ako. Pero nung binayaran ko yung kinabuka. Hindi pa umabot kinabukasan eh. Nung binayaran ko yun, hindi nila pinost na nagbayad ako. Pero nagbayad ka talaga, tol. Parang malinaw lang sa ano. Kasi marami pa rin hindi makamove on na... Pinost ko rin yun, na nagbayad scammer daw, di ba? Yung mga... Nagbayad ka talaga. Pinost ko talaga. Ako nag-post nun na nagbayad ako. Pero sila, hindi na nila pinost yun. Hindi nila sinabing bayad na. Alam ko naman yung pakay nila eh. Sirain talaga ako. Kasi nga, ganito ganyan. Pero, ang ano ko talaga niyan, nung kinonta kasi ako ni Looney, ramdam ko rin naman eh. Ramdam ko na para akong tupang papasok sa sunugan. Magkakaisahan niya ako. Pero kaya kong harapin yun. Susunugin ka sa sunugan. Kaya ko sila harapin doon ng mag-isa. Okay. Makipag-battle ako kay Apex. Kaya ko yun. Kung di lang ako nagkaroon ng shit na gano'n. Kasi, alam ng mga, ng mga tropa yan. Kasi minsan paparinig mga linya mo eh. Pa-practice kayo. Practice ka. Alam nila yun kung gaano ka handa kay Apex. Tapos, naramdaman ko yun si Luns. Nagkaayos kami ni Luns.
After noon, nagkaayos naman kayo. Bago pa yun, nagkaayos kami ni Luz. Yung inaway ko nga sila sa live. Nagkaayos kami noon. After lang labang ko kay M-Site. Kaayos, pinapabattle niya ako sa sunugan. Hindi ako yung lumapit sa kanya. Taliwas yun sa kinakalat niya sa social media na ako yung lumapit sa kanya. Para bumatil. Siya ang tumawag sa akin. Iningan niya ako ng match-up. Sabi ko, sige Dol, match-up na sasagad natin ng gamboto. Bawi ako sa sunugan, parang ganon. Sige, palita kita. Maya Apex. Apex na agad. Ang hiningi ko sa kanyang TF noon, 70,000. Ang na-deal namin, 50. Tapos, yung sa sulat ko, sa sulat na Apex, nung nispit niya kay Toyo, alam ni Apex yung yung talent fee na hinihingi ko. Which is hindi dapat yung nakakarating sa kalaban mo. Kasi organizer yung kausap ko nun, si Luz Magkaiba dapat yung Kung wala kayong planong gisayin ako dun, ba't malalaman ng Apex yung dinedemand kong TF sa'yo? Private dapat na. Private yun. Okay. Kung organizer ka, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya yun. Wala kung ano yung mga pinag-usapan namin ni Luz, nakarating kay Apex yun. Kahit nga sa mga tao yung sahod ng isang tao mo dito, sa isang tao mo, hindi dapat malalaman. Hindi pwedeng ganun. Dun pa lang, wala na yung pagiging professional nila. Diba? Masasabi mo ba? Wala sila, ang balak nila, gisayin ako dun. Hindi naman tatanga-tanga yung pinagpaplanuhan nyo na gisayin nyo ako dun. Ako lang, papalagan ko naman kayo kung battle. Diba? Kaso lumabas ka agad na na ganito, nagdedemand ka ng ganito. Ibig sabihin, yung kalaban ko, hindi lang sa Apex, pati ganito. Dalawa. Diba? Para sa yung pag-aayos natin kung ganun ka pa rin. Diba? Yun lang, simpleng logic. Paano malalaman ng Apex yun? Nagdedemand daw kay Luz. Ibig sabihin, kung ano napag-usapan namin ni Luz, nakakarating kay Apex. Pero napag-usapan naman ng Apex, hindi niya naman sasabihin sa akin. Diba? Doon na pumapasok na kampiyan sila doon. Na yung sunugan battle namin ng Apex, para sa kanila yun, hindi para sa akin yun. Okay. Kasi gusto nila akong bawian, gantihan. Durugin natin yan. Ganun, di ba? Pinalabas na nila sa lahat na ako yung lumapit. Ayun, kung may nagsasabi mo ng totoo sa amin, ito yung totoo. Ito na yung totoo. Ito yung totoo. Na hindi ako lumapit sa kanya para bumapil sa sunugan. Kumbaga, kung may utang na loob man, kung sino man may utang na loob sa amin nila doon, sila may utang na loob sa amin. Kasi, bumatil kami nung unang tournament, 6K lang TF namin sa kanila. Pandemic pa yun, pare. Kumbaga, pribilehiyo na makatrabaho namin sila eh. Kahit napakababa na. Since Looney ka na lumapit sa amin, kumukuha ka ng mga artist na babattle sa season 1. Sige, pumayag kami. Nag-away pa kami nila Shernan. Away-away kami nila Shernan. Talang 3PS. Pumapayag kayo ganyan yung sabi ni Shernan. Which is tama si Shernan. Ba't tumapayag kayo na ganyan kababa yung TF nyo? Kaya sunugan yan si Looney yan, Kumu yan, kumpanya yan Okay. Yes. Sa amin, bilang idol nga namin siya, kaya namin siya kinuwang gano'n. Kaya niya tinanggap. Tapos may mga shit pa na nangyari na ganito, ganyan. Kaya kung sasabihin nila utang na loob, may utang na loob ako sa sunugan, wala akong utang na loob sa sunugan. Pinahinog na ako ng flip-top bago niya ako pinulot, pinabattle dyan. Okay. Diba? Hindi nyo pa ako natitiipan, nabibigyan ng TF na lumalagpas sa 30 mil. Walang ganun. Kumbaga, kaya nyo kinukuha, may value na rin yung pangalan ko ng kahit paano. Hindi man ganun kalakihan, may value na rin yun. Pero yung value na binibigay nyo sa amin doon, wala, parang tropa-tropa. Kaya natin ito, yung uto-uto kami. Idol kita eh. Diba? Papayag ako. Parang, ganun kasi, kapag kapag sobrang diehard fan ka. Para lang ang hirap tablahin ng tropa mo. Ay ng idol mo. Diba? Ang hirap matalo nga siya, sasaktan ka eh. Ang hirap tanggihan, no? Oo, ganun. Ayun yung totoong nangyari. Ayun yung mga totoong nangyari. Totoo talaga yan. Sa inyo ni Apex, ni Looney. Legit. Yan, mga boss, alam nyo na. Ayun yung akin, na nangyari. Hindi ko sila hinihikayat maniwala, pero ito talaga yung personal na na sasabihin ko kasi yun yung totoo. Yan. Ilabas na ni Lidkram ang tunay na nangyari. Hindi ako nagmaoy ng walang dahilan.
Hindi ko sila inaway ng walang dahilan. Yun lang yun eh. Ay na, pagkaisa na ako ng mundo. At least naging kakampi ko sarili ko. Diba? Kakampi ko sarili mo, no? Papasakitan mo, sasaktan mo damdamin ko, hindi kita hindi kita actionan, hindi kita sasagutin. Ayaw mo na gano'n. Tama. Diba? Kung wala, kahit si Price, kakampi niya lang din sarili niya. Kapag wala, kung ayaw sa'yo ng lahat, kailangan kakampi mo sa sarili mo. Tama. Diba? Ganun lang yun, ganun kasimple. Sabihin nila, nakupal ka. Inawan mo yung idol mo. Sino ba tunay na kupal? Palit kami. Ako yung inaway niya. Hindi ka ba Kupal ka pa rin. Kupal ka pa rin. Inaway kami. Inaway ko yan kasi kupal yan. Kupal ka. Tama. Diba? Siyempre, nasa estado lang din yun. Siguro mali ako ng... Hindi parehas yung estado namin. Napakalayo yung estado namin. Pero hindi ako hindi po tinitingala kita, hindi na kita pwedeng suwagin o ano. Kasi kung mali na yung ginagawa mo, ito mag-i-stay sa ganun. Okay. Diba? Pwede naman ako sumagot, pwede kong ipaglaban yung tama, pwede ko paglaban yung sarili ko. Diba? Nang hindi na kita tinitignan. Kasi ginawa mo sa akin yan. Diba? Ganun lang bilang tao, bilang artist. At bilang nakatrabaho rin naman niya. So yun yung mga nangyari sa inyo tol sa Sunugan, sa Kumu. Ako malaya akong sasabihin to kasi yun talaga yung totoong nangyari. Sila, may mga nilalabas naman sila sa akin na tulad nun, ako lumapit para kunin si Apex. Tangin na tol, mamatay ng buong pamilya ko. Hindi ako lumapit sa kanya para lumaban ulit kay Apex. Hindi ko hihingin yun. Kasi una sa lahat, magiging demanding ako. Pag hiningi ko si Apex after ng lahat, di ba? Sila talaga pinagplanuhan nila yun. Plano nilang gisahin ako nun. Nakaset up lahat, no? Yun, nakaset up lahat yun. Tapos yung pagla-live niya, di ba, nag-live din siya. Live siya sa, kung sino masukonsinti sa akin. Di ba? Yun lang yun. Kumbaga, wala akong sinira sa kanila eh. Lahat totoo sinabi ko eh. Sila may mga sinira sa akin. Sila yung may mga binabaliktad na nilabas ko yung screenshot. Yung screenshot. Tunay na usapan, oo. Di ba? Hindi niya kaya sagutin yun. Tapos yung sabi, makakukonsenti dyan. Tablado na sa akin. Pero nag-video reaction siya ng mga battle ko. Di ba? Habang RGL. Di ba? Kasi kung talagang mayroon akong ginawa sa inyo mali, hindi mo na ako bibigyan pa ng kahit anong exposure. Exposure pa rin sa akin yung kalabang si GL. Kahit sabi mo, gawin mo para kay GL yan, ando dun ako. At sabi mo kung sino kukonsinti sa akin. GL versus Lip from yan. Kung sino kukonsinti sa akin, tablado sa'yo. Alam mo rin kung anong, hindi ko alam nung pakay mo dun, mag-reaction video, pero alam mo rin na naanin ng pera yan. Yung na yun, video na yun. Di ba? Yun lang. Ako sa akin, pag mali ako, tatanggapin ko yun. Pero pag may kaya akong ipaglaban sa'yo, may tama akong pasensyaan na lang, sasagot ako. Hindi rin ako mananahimik. Kahit sabihin mo luging-lugi na ako. Tol, para akong pinagdamutan ng, mundo ng, industriya ng rap. Sa dami kong basher. Ginawa ako. Lahat ng pang-titrip, matrip nga akong tao, doon ko in-apply. Tangina nyo, gusto nyo ko laitin. Kunyari, nagtitinda ako ng buko, pipicture ako. Nakita ko nga yung video mo na. Dumugin nyo ako. Mananalangin, matalo ka sa battle, hanggang sa nanalo ka naman. Kasi sila nabubwisit eh. Diba? Papakita mo na nagugulay ako, nagbubuo ako, ganito ganyan. Mas naawa pa nga ako. Nagdi-deliver ka eh. Sipin mo to yung picture lang ako, nagbubuo. Sabi ko, nakaubos ng buko. Salamat Lord, nakaubos ako ng paninda, nag-iossi. Inula nila ng lait yun. Naawa pa nga ako sa mga tunay na mambubuko eh. Tama. Diba? Ano ba yung trabaho nila? Ganun ba kadiribang trabaho yun? May marangal na trabaho yun. Nagkakakali yung kamay nila, nagkakasugat yung mga daliri nila sa pagbabalat ng buko. Tapos kalait-lait pala yung para sa iba. Doon lang nakita na, ang ina talaga Pilipino.
utak. Crab mentality. Kahit tambay ka, pwede ka manlait ng mambubuko eh. No. Hindi nila nakikita yung sarili nila. Tangkay ikaw nga, tambay. Diba? Gawa mo dyan, wala kang trabaho. Pabigat ka sa inyo. Eh, yung nagbubuko, naghahanap buhay ng ano yun. Hindi, sa totoong buhay tol, kahit tambay ka, tatawa namin ng mambubuko eh. May mga ganong tao eh. Diba? May mga ganon eh. Pang-aasar ko yung forma ng mga ganyan. Tanga na, yung forma na yan, nag-uwi ng malinis na pera sa pamilya nila. Eh tayo rito, patambay-tambay lang tayo. Pabigat ka pa sa pamilya. Yung forma mo pa, galing sa tropa, hiniram mo. Diba? Kaya doon sabi ko nga, kung di ko niyakap yung mga basyan na yun, talagang pinaikot ko sila, pinagtripan ko sila. Sige, mag-comment kayo na mag-comment. Hanggang sa pumasok na lang, ginawa ko silang pera. Tapos papatunayan mo na lang sa sarili mo yun na tapos yung mananalo, wala na akong ibang sasabihin. Ayun naman gusto nila eh. Yung makita kang bumabagsak, talunan, matatalo. Diba? Habang kinukupal mo sila, wala akong dapat patunayan sa inyo eh. May papatunayan ako sa sarili. Tama. Yun na dapat mong isipin kasi kung sila nang sila. Sa akin yung mga negative comment na lang ginagawa kong gasolina. Yun, sige. Yan yun sa akin yan. Eh, gasolina sa akin yan. No. Tulad ng labang with GL. Grabe yan. Ayun talaga yung pinaka. Ina talaga. Pinagdaarasan ng lahat. Baka mo yan. Sabi ko, gawin niya. Sa isip-isip ko, gawin niya gusto niyang gawin. Gagawin ko gusto kong gawin. Hindi kasi kailangan mo matutunan na lumunok ng ano eh. Lumunok ng mga sinasabi nila. Parang hindi nga natatablan. Kasi, almusal ko lagi, bash eh. Araw-araw almusal, tanghalian, hapunan, no, bash. Anak ko, mga comments sa anak. Mga ganun. Sige. Pero sa akin, lahat ng nag-aabang na yun, kaya mo lang. Sumunod ka lang sa mga trip na gagawin ko. Paano mo na tol? Paano mo na handle yung gano'n? Gano'n kasakit sa'yo yung pati anak mo nadadamay pa, no? May mga ganun talaga, tol, na na sa ex ko, halos lahat lahat nadamay nun eh. Ang gawin na akong ginawa, binigay ko yung gusto nila. Magpakitahan, kunyari ganito, parang eto ka na lang ngayon. Tapos makikita nila, may labang ka na naman. Habang nananalangin sila, papakita mo lang talaga na lulutang ina niya. Lahat ng mga hate niya sa akin, gasolina yan. Ngayon lang, gagawin mo silang kumbaga makakatulong din sila eh. Para lalo kang mag-apoy. Tapos pag nanalo ka, pakita mo lang wala kang pare. Wala, parang normal lang. Kaya mo sila magsaya sa pag nadadapa, kaya mo sila magsaya. Pag nanalo ka, huwag mo lang din sila pansinin. Di ba? Hanggang sa manawa na lang sila natangkinan to, panalo na naman. Mga ganun bahagi, di ba? Hindi kasi kada labas ng poster dati, tangina. Lugin mo yung mawi na yan. Okay, daming mga comment na against sa'yo. Kawawa yan sa dito ng body bag ng kanya. Puro nga ganun. Wala na yan, palubog na yan, parang ganun na no? Ganun yung lagi ko nababasa. Tapos gugulatin mo sila ngayon, no? Makikita nila, panalo ka, no? So, ka lang, hindi mo kailangan sagutin yung mga yun. After ng ganun, post ka lang. Kahit ang pinakapang-asar ko talaga dyan, magpa-post lang ako ng mga simpleng lang, achievements. Wala nang mahabang post, konting na yun eh, kumbaga, kasi yung subaybayan ka nila, imbis na yung pagkadapa mo yung makita ka nilang, inan to, nabubuhat mo uli yung sarili mo. Malaking sampal na sa kanila yun eh. Parang, sila, comment pa rin ng comment sa'yo ng kung ano-ano, gutom na yung pamilya nila, di ba? Sa comment section pa rin sila. Ganun lang siya hinahandle eh. Ano naman nangyari nung nagkaroon ng event ng M-Site versus Apex sa PSP? Ako nun, aminadong mali ako nun kasi nadala na ako ng emosyon tsaka ng impluensya ng alak. After namin kay Boss Toyo, di ba? May interview kasi si Apex kay Dobra na kung ano nang sabi niya sa akin, kupal pa kay Badang yan. Kupal yan, ganyan. Siyempre, pag ginanon mo na ako, hindi naman tayo sa social media lang may shit eh. Personal na yun eh. Di ba? Kumbaga sa interview, ganito, ganyan. Nabanggit talaga yung pangalan mo?
Ang ano niya pa nga, lips cam eh. Yun pa yun, okay. Baga parang papalusot mo pa ba yun? Obvious naman na ako yung naano. Matik na yun. Ibadang yun eh. Ganun. Kaya sabi ko, nung laban sila ng M-Site, sabi ko, yaw, tangin na. Baka dibag mo yan Sabi ko, M-Site. Tapos, pinanood yung interview nila. Inaangasan sa M-Site. Pero sa M-Site, cool lang. Doon ako lalong nainis. Sabi ko, tangin na talaga na ito eh. Kaya plano ko talaga nang kukupalan ko siya personal. Ikaw, kinukupal mo ako. Social media, Social media, kinukupal mo ako ng ganyan. Ako personal. Personal kita kukupalin. Yun. Ang mali ko lang nun yung pagbaba niya. Binidyoan ko siya. Gusto ko talaga na uminit siya. Magpang-abot talaga kami. Siyempre, ayoko naman siya unahan. Lalabas dun maling-mali tayo. Sabi niya sa video, malulutang ina mo, kupal ka, pakyo, kupal ka. Doon ko na binaba. Ang sabi mo? Dapat, doon pa lang, sisimulan ko na yung ano. Yung gulo. Kaso nga lang, nakita ko nga doon sila doon pa. Doon yung ano, doon yung mga... Kuya. Oo. Yung binulungan ko na. Sabi doon tayo sa labas. Yung pagpasok pa lang sa ano, sa... Yes, sir. Parang tunnel. Nilapag yung ala ko. Ano, Bex? Game. Bigla siyang nagano, sabi niya, parang bata nga eh. Hindi mo kita yung ano eh. Totoo yan, no? Talaga sa Playpex. Kanina ka pa dyan eh. Parang ano, tapos niyakap siya ni Basha nun. Hindi naman kita yung ano eh. Parang paiyak na ewan. Okay. Tapos niyakap siya ni Basha. Tapos yung sumakap sa akin, puro bouncer eh. Ang inang sagwa. Sinundan na kayo ng bouncer siguro nung pagkaano pa lang, pababa pa lang siya. May sumakal sa akin isang bouncer nun. Kaso parang tinanggal yata ni Mathias. Si Mathias binagtanggal na. Uy, sabi niya, takin na mo. Ano yan, silip ko yan. Ano ba nangyari? Doon sa ano yun, sa tahanan na yun. Tapos pagdating doon, galit na galit na sa akin si Smag. Kaya mo na yun, ganyan. Nausap ako ni Pibos. Usap tayo mamaya ulit. Sila doon pa, wala rin namang inano sa Pao. Ang tangin naman, lasing ka na pre. Hindi nga akong pare ko. So yun, yung kinabukasan naman, na-realize ko mali rin naman yung ginawa ko. Mali ka talaga doon, no? Mali ako doon. Pero alam na Apex na may shit na mga kami. Alam din naman ng lahat na may shit kami. Alam din nila kung ano pinagsasabi sa akin sa ano eh, social media, di ba? Kumbaga napuno ka na talaga noon, no? Hindi, kasi sabi ko eh, kung ganyan ka sa social media, kailangan sa personal mag-aaway din tayo. Tama. Di ba? Ganun lang yun. Hindi plastikan, no? Walang plastikan. Baka nasanay kasi siya isinyo na sa social media sila nagbabatil. Nagbabamayan. Sa akin naman, yun lang naman sa akin. Kinukupal mo ako, eh syempre, hanggang social media lang kaya mo. Ako kasi kaya kitang kupalin personal. Diba? Pero ngayon, ano naman na okay na nakaraan na. Bumatil ako sa Gapon, doon naman din sila. Nakaraan, may hingi na rin ako ng dispensa sa nila. Parang, goods na ako eh. Okay na ako eh. Kumbaga, yung mga nangyari, kumbaga, sino ba, deserve nyo ba yun na yung ginawa ko? Worth it ba yung ginawa ko? Diba? Para sa akin kasi may rason din ako kung ba't ko ginagawa yung mga alam nila yun. Alam nila yung ginawa nila sa akin. Kaya, alam din nila na posibleng mangyari yun. At yun lang din hinihintay nila sa akin na gawin ko. Kasi nga kilala nila akong hindi marunong mag-control ng emosyon na pwede nilang ipanlaban sa akin para masira sa lahat. Social media. Naano ko rin dyan, nawawaan ko rin kung paano sila maglaro. Sa akin, malayong sasabihin doon lahat dahil sila kapag nagsasalita sa akin, wala rin silang preno. Pero sa akin lahat, katotohanan siya sabi ko. Yan ang importante. Hindi ko sinasabing tama ako, may mali rin ako. Yun, yung hindi pagsipat, maling-mali yun. Pero may rason ako nun, bago yung laban na yun, na para sa akin, pagiging selfish yung pinagana nila. Tapos hindi nila inunawa yung rason ko, hindi nila binigyan ng pake yun kasi nga may naging shit kami. Kaya naging ganun, siguro hindi pa umuhupa yun. Anong plano talaga nila? Sa akin ako sa sunugan.
No, 'di ba binenta kasi ni Apex yung sulat niya sa'yo. Tapos kay Boss Toyo. Binenta mo yung sulat mo kay Boss Toyo. Doon nga siya na-trigger siya. Oo, na-trigger siya ngayon na ibenta rin yung sulat niya. Tapos, ang ano ngayon, ang tanong tol, wala ka na bang planong, paano pag inalok sa'yo si Apex sa flip top mismo? Anong ano mo doon? Anong reaction mo doon? Hindi na ako kukunin yan nila, nila Looney. Sa sunugan. Hindi na ako kukunin nun. Posible na lang na magkaroon kami ng battle ni Apex, flip top or PSP. Okay. Which is hindi nila ibibigay yun dun. Dahil sa sunugan yung ima-matchup. Sa matchup yun sa sunugan talaga. Doon nila gusto hindi nila bibigay yun sa flip top. Apex versus Leap kung sakali. Hindi nila ibibigay sa flip top yun. Sa kanila lang yun. So, ban na ako dun. Kaya binenta ko na yung ano. Kaya posibleng hindi na rin matuloy yun. Pero kung matutuloy mo yung laban namin ni Apex, tangin na tol. Sa flip top. Kakausapin mo si Toyo. Tutubusin mo yung sulat. Paano yun? Alam na yung sulat mo, no? Si Toyo. Kasi Okay. tol, labi ko sa'yo, yung pyesa ko na yun kay Apex, hindi sa nagbubuhat ako ng bangko. Lalo ngayon, may idadagdag pa ako ngayon. Wala. Tutubusin mo yun, no? Pwede naman din ako sumulat ng bago. Okay. Pero para sa akin yung pyesa na yun. Kaya kung sakali man, di ba? Pero depende pa rin. Pero tingin ko, hindi na mangyari yun. Hindi rin naman ako maasa. Hindi ko rin naman siya, wala naman siya sa sa mga pangarap ko makalaban talaga. Kasi tropa kami ni Pex, magkumpara kami niya kay Shernan. Nagkaroon lang talaga ng shit. Dahil lang doon sa nangyari sa sunugan talaga. Pag sa akin, ang sinasabi ko na lang kasi yung totoo eh. Di ba? Wala na akong shit sa kanila eh. Wala naman na akong kahit ano sa kanila. Wala naman akong dapat ika-inggit sa kanila. Sa akin lang, nilalaban ko lang dito kung ano yung totoo. Kung ano yung totoong nangyari talaga. Na matagal nilang inaano sa tao. Yun sa akin. Sa tao, okay. Yung panahon kasi na hindi ako makapagsalita eh. Kasi nga, may inaayos akong problema eh. Diba? Ilang taon pa yun bago ko na ayos yun. Kasi ilang taon na rin lumipas. Okay na. Wala naman ng kahit ano. May iba naman tayo, tol. Sino naman sa mga naging kalaban mo ang nahirapan ka? Siguro kay MC at kay GL. Kasi kay Jonas din pala nahirapan ako. Kasi unang laban namin ni Jonas, nasa ospital kami nun. Na yung anak ko, kakapanganak niya, premature, nasa incubator. Kaya parang doon kami sa perpetual nun. Doon kasi ako doon ako nagsulat ng kay Jonas eh. Yung kay M-Site, nahirapan ako kasi tropa. Bukod doon, finals yun. Yun na yung naghiwalay kami ng nanay ng anak ko. Basta sobrang rin nun. Struggle sa'yo. Pero sa paghahanda, kay MC talaga ako pinaka-nahirapan siguro kung sa mismong game plan ko kung paano siya tatalunin. Pero kay GF kasi, inisip ko lang talaga dun paano ko siya pagtitripan eh. Nahirapan ako maganda, magsulat-sulat kasi nga naglilipat ka, nakikitulog ka sa tropa. Yan ang pinakamahirap maghanda, lalo na pag may problema ka mabigat-bigat talaga. Oo, mga ganun kasi maharang sa isip mo yun eh. May naisip ka na line, haharang naman yung problema. Sino naman tol yung yung pinaka gustong-gusto mong naging kalaban? Kasi yan yung mga pinaka nahirapan ka. Si Sayad siguro, yung uli. Si Sayad. Kasi, bakit parang nagtatawanan namin si Sir Sayad eh. Nung ultimo sa interview, di ba, may blooper siya doon, tawa siya ng tawa. Ano siguro si Sayad. Si Sayad yung Okay naman sa akin lahat ng nakalaban ko kay Kaysero. Gio, kay Gorion Talas. Kay Apo, kay Sir Apo. Marami, masasaya lang naman kami lagi. Kailan Zeta lalo? Siya rin yun. Yung sa PSP. Naging kaibigan ko lahat ng nakakabattle ko. Kaya bago pa kami nag-battle, magkakaibigan na kami. Sa naman tol, sa clothing line, di ba dati may clothing shop ka, ngayon na-stop mo na siya? Yun. May plano ka ba magnegosyo ngayon ulit? Ayun, babalik yung Urban Caliwear. Yun. Yan, may mga kasama na ako dyan. Shoutout kay Boss J Veterano. Kasama ko yun, Etibak,
Barbers, tsaka Etibac Tattoo. Tsaka Emon ng Canada. Yan. So, magninegosyo ka na ulit ngayon, tol? Yan. Nag-iisip pa akong ano. Kasi, ang hirap pag ano eh. Solid shit lang din naman ako eh. Depende pa kung anong matitripan. Baka mag-ano ako, reseller ako ng tinapa. Tinapa na, ano? Yan, nabangan nyo, mga basyo. Ano naman, tol, yung ano, yung pinakamalaking hamon mo sa hirap ng buhay? Ayan, bilang lip cram. Mga struggles ngayon, kung ikukumpara mo sa dati, mas mahirap yung struggles mo nung nag-uumpisa ka, pasukin yung rap. Pero yun yung mas makabuluhan eh. Bilang pamilyado, kasama na talaga sa buhay. Pero yung nagsisimula ka tol, ayun yung para sa akin, yung struggles na yun, mga nangyari nun, yung mga hindi mo makakalimutan. Minsan may time na putang ina, mamamura ako ng nanay ko. Palakas pala. Mamamura ako ng papa. Mga gano'n na. Sumasama yung loob ko na. Ayun, rap ka na naman ng rap. Wala naman gano'n. Alam mo yan, yung mga ano yun, yung mga masasakit na maririnig mo sa magulang mo. Trabaho ka, rap ka. Nagsisimula ka lang eh. Diba? Pero yung mga sinabi nila na yun, tumanim yan, no? Oo, na ano yun eh, kumbaga makikita mo naman kung gaano sila ka-proud sa'yo ngayon. Na, putang ina, buti na lang matigas pala yung ulo ko. Diba? Kung hindi matigas yung ulo mo, kung di mo sila sinuway, hindi mo pala makukuha ng mga ganito. Yung pala, yung mga panahon na yun, nagtatanim ka pala, no? Style sa pagsisimula ito, napakahirap. Yung pang-record ko dati, kitang-kuha ka lang din sa basketball yun. Kumita ako ng 300, magtatabi ako 50, 100. Bira-record daw sa BLC. Kasi dati 150 pa isang solo eh. Kahit wala akong boses, ako na nagko-chorus nun kahit pangit. Parinig ko lang yung boses ko sa sa kanta. Nakakatawa yung mga kanta ko nun eh. Pero goods lang. Nagsisimula ka hanggang sa kung saan na ako napadpad. Babiyahe ka, ganito ganyan. Yung mga tropa naman nasasama sa'yo kahit wala kang pamasahe tol. Sa contest kasi 2 beses na ako sumalang ng contest eh. Sa akin kasi bumabattle na ako kung saan ako bumabattle. Pinabasketball ko muna. Kunyari, bitin pamasahe ko, iba-basketball ko muna yun. Hanggang sa makuha ko yung pamasahe ko. Wala nang kain-kain yun. Babattle ako. Direct battle na? Oo, bumabattle ako sa yung Palaguna Battle League. Bumabattle ako dyan. Kala BJ Prowell dati, yung outside league. Yan, bumabattle din ako dun. Wala ka namang talent pipa nun. Pero malaking bagay na nabibidyoan kayo. Yung kay Kintab Talas, yun, shoutout. Rest in peace sa Haymaker Battle League. Ayun yung kasi sa outside league, undefeated ako nun eh. Kahit saan nga pumunta, laging mga underground battle league. Pero hindi naman sa lahat. Kung sa Las Piñas mo ibabase, halos wala naman akong naging talo dun. Dumayo na ako ng Laguna. Yung kay Kintab Talas, pinapunta ako dun sa isang event. Dun ba ako starstruck sa kalaban ko eh. Kala mo si Eminem eh. Ang angas niya talaga, tapos guwapings. Kalbo ang puti. Parang akong kutong lupa na tinabi sa kanya. Ang pangalan mo si Militar. Alam ko 50 kilos din yun si Militar. Pagdating ko doon to, walang pasuhin na ngayon. Tapos yung binadibag ko nun. Oo. Tuwang-tuwa ako. Tapos may laban doon na naputol yung laban. Kasi wala yung isa, hindi dumating. Nagpresenta ako lalaban, freestyle. Yung stylean ko, natalo ko. Tangina, yung gabi na yun, nagulat sa aking organizer. Dalawang battle ka nun? Oo, sa isang gabi. Tinalo ko 2. Tangina, Dave. Gumawa ka ng pangalan gagawin ha. Tangina mo, dalawa. Walang pahintulot sa organizer. Lumaban. Tapos nilagyan na sa record. Ang galing na. Tapos saan na ako napadpad nun? Simula nga nung pinipigilan ka pa na magulang mo na tapos ginagawa mo, nagbabasketball ka para makapunta ka sa mga rap battle, sa mga event. Ngayon tol sa... Dati sila magastos kesa Oo. Kesa kumita ka eh. May time pa na tiyak mo beer lang. Sa Las Piñas. Ginrain ko yun. Yung kasi talaga yung puhunan. Minsan lang, yung ex ko, papadalan lang ako ng saktong pera. Hindi ko nakuha tiyak ko, hindi ako makakain. Kay Mandy Mac, ilang beses ako nag-guest dyan, sa mall kami, food stop lang. Pagkain lang.
Walang tip-tip. Walang tip-tip yun. So yun nga tol, sa mga nangyari din sa buhay mo, sobrang hirap ng mga dinanas mo rin dati, yung mga struggle mo, yung mga issue, halos lahat na lampasan mo tol. Tapos ngayon kahit papano, ayan, naayos mo na yung buhay mo, ang ganda na nangyayari sa buhay mo ngayon, nang tahimik mo lang na ginagalawan, na may mga resulta. So yan. Tol, anong masasabi mo ngayon sa dating Lipcram na eto na, maganda na yung kinatayuan mo ngayon? Anong masasabi mo sa dating ikaw? Sa akin kasi lagi pa rin naman ako nakatingin sa dati. Hindi ko kasi tinitignan yung sarili kong na ayun, sikat sa flip top, kilala sa flip top. Parang yung sikat kasi para sa akin, parang hindi ko kaya siyang dalhin o kaya sabihin na sikat ako. Okay. Parang hindi ko siya kayang ganun eh. Kaya kung laging tingin ko sa sarili ko, nagsisimula pa lang sa dati pa rin ako nakatingin. Kumbaga, nagkakaroon mo ng resulta, hindi ko siya masyadong binibig deal para nakaka-proud, di ba? Pero hanggat hindi ko nabibilan ng yung para sa akin lang, hindi, laging, kung yung magulang o pamilya ko, hindi ko pa sila napapatayan ng bahay, ganito, ganyan. Napakalaki pa rin ang kulang bilang ikaw eh. Ayun, yun yung doon ko binabase yun eh. Na never naman ako tumingin sa sarili ko talaga na ganito yung estado ko. Pupurihin ka ng iba. Diba? Dati ganito ganyan. Oo, nakaka-proud pero hindi ko siya pwedeng masabing sobrang successful na eh. Dahil hindi pa. Para sa akin kasi nagsisimula pa rin eh. Ganun pa rin eh. Kasi kung titignan ko sarili ko ngayon successful na. Wala. Tatama rin ka na eh. Hindi na ako mag-grow. Tama. Di ba? Parang kailangan sa kahit anong estado, lagi mong tignan na nagsisimula ka pa rin eh. Para yung gutom mo hindi mawala. Di ba? Yung pagpupursige mo hindi mawala. Ayaw makampante sa ganun. Siguro, masasabi kong malaking pinagbago ng Lipcram ngayon sa dati kapag hindi na ako nagiinom. Totoo yun. Hindi na nagiinom na. Kapag hindi na ako nagiinom. Hindi man sa estado ng buhay, pero yung pinagbago ng Lipcram. Hindi na ako nagiinom ngayon. Ang laki ng pinagbago ng Lipcram na yun. Para sa akin. Siyempre, lagi ka nag-start. Tapos ngayon may sinisimulan ka pang business. Ayun, naka-ahon-ahon ka na ngayon, tol. Simula nung dati. Ano naman tol yung masasabi mo sa sarili mo after 5 years from now? 5 years? Ganun pa rin yung pamumuhay ko. Ganun pa rin. Siguro mas nakatutok na tayo sa daang matuwid na lang. Or mas mapakikinggan na yung mga music natin. Kasi yun yung bala ko ngayon, tutukan yung music. Buo lang tong studio. So yun tol, ayun na nga is maraming salamat tol sa kwento ng buhay mo tol, i-share mo yan dito sa Boss JJ Podcast. So yun, maraming salamat din sa mga nanood at umabot hanggang dito sa dulo ng podcast namin ni Utol Lipcram, syempre. At sana kahit papano may natutunan kayo sa kwento ng buhay niya at sa mga issue na napaglagpasan niya yun. Yung mga issue na yan, tapos na yan, yung mga nasabi ko rito, hindi nangangahulugan na may galit pa ako sa kanila. Kumbaga, nilabas lang natin yung mga totoo. Yun. Yan lang naman yun. Yun, maraming salamat sa inyo mga boss. At syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa Boss JJ Podcast Studio para maging updated kayo sa mga susunod pang video. At syempre, i-comment nyo rin dito kung sino yung mga gusto nilang susunod na magiging bisita natin. Syempre, shoutout sa mga tropang makakanood nito. At syempre kay Boss JJ sa pag-imbita. Thank you. Maraming salamat nga pala sa nagbigay ng t-shirt sa akin. Childhood Clothing at King's Crown para sa cup. At syempre, shoutout Etibac Studio, Tattoo Studio, Etibac Barbers, kay OG Sacred, sa lahat ng TBS, sa lahat ng kapatid natin na Brown, at syempre kay Boss J, Veterano Bilamide. Yun. At sa mga gusto nga rin po palang mag-sponsor dito sa Boss JJ Podcast Studio, sa mga clothing or foods, yan,
pwede natin iparating sa mga idol natin, sa mga magiging bisita natin dito. Pwede natin pasuot sa kanila at sa page din. Pwede rin natin i-promote dito. Siyempre, shoutout din natin yung mga nag-comment sa last video, sa last podcast namin ni Jonas. I-shoutout namin si Bogart Tatroom. Tama ba? Tapos yung isa si Menard Sagum from Taiwan. Shoutout sa inyo tol sa suporta. Shoutout din pala kay Jester Lontok, Archie Moncada, Lebron Fronda, Emon Larin. Yon, sana mas marami pang manood. Subaybayan nyo yung channel na to, Boss JJ Podcast. At marami pa tayong abangan na guest dyan. Baka si Disaster tsaka si Luns maghaharap dito. Yon, maraming salamat sa inyo boss. At kita-kits tayo sa mga susunod na video. Yeah! Yeah!